Hello, good morning mga me. Ito pa rin yung sitwasyon namin sa aming bahay. So, ayan. Gulo-gulo pa rin. Ito pa rin talaga. So, kikilos pa rin. Pa rin tayo kahit ganon. Kailangan nating kumilos at bawas-bawasan yung kalat. Ayan, pakita ko sa inyo yung sa ayan. Ito pa rin yung tawag dito. Kasi magkakabit na sila ng aming antog doon. Yung kisame, nakabitan na nila ng kisame. Pero hindi pa yan tapos. Hanggang doon pa. At saka doon sa kabila. Yung maging kwarto. Ayan. Nakita nyo naman ang kalat. Mag-umpisa. Ayan. Nakita nyo naman yung bahay namin talagang hindi, wala pa talagang gawa-gawa. Pero, unti-untian na talaga. Ayan. Mga wires. Pero dito ay nila yung wall. Palitada na. So, lagyan muna ng karton yung aming bintana. Pakita ko sa inyo yung sa labas. Meron kasi kami bintana dito. Ayan. Lalagyan talaga namin ng bintana dito para pagkababa ng hagdan, yung hagdan namin, stair namin, ay may bintana. And then dito yung namin, dining area, ay kita yung tao sa labas. So ayan, today ay maaraw na talaga. Thank you Lord. At then naglaba pala ako kahapon. Doon, nag-washing na lang ako. Nababad ko na yun sa fabric conditioner. Itsasampay ko na lang siya mamaya. Mga damit lang naman yun ng mga bata. Ate Polly at ni Blaze. So, walang pasok ngayon yung gumagawa kasi one nga. And then, pero doon sa kabilang bahay may gumagawa din, may pasok sila. Minamadali kasi yun nila. Yung kanila. Yan, ganda ng araw ngayon. Sarap maglaba pero ayun. May dami akong lalabahin na yun, oh. Yan, dami, oh. Laundry lang yun. Hindi ko kaya maglaba talaga na maramihan. Saka, si Blaze ay ayaw magpaiwan ng matagal. Nakita nyo naman, ayun. Ayan, sitwasyon namin dito ng parang construction site talaga yung bahay namin. Ang gulo-gulo. Ayan. Ayan yung update sa aking buhay ngayon. Pero ngayon, ako ay magluluto naman. So ngayon ay magluluto muna ako para sa aming tatlo. Tatlo lang kami ngayon mga mes, wala kahapon. Kasi si kuya sinundo ng lolo niya doon sa school at dinala doon sa lugar na ni daddy sa Ibahay. So ngayon, yung lulutuin ko lang ay para sa amin. Pero dagdagan ko baka sumama si kuya mamaya sa pag-uwi ni daddy. Nagsaing na rin pala ako ng kanin para ulam na rin lutuin namin ngayon. So meron kaming tirapang, ayan o, yung pork. Liempo. Isabay ko na lang dito sa mga iniwa na chicken. Yan, mag-adobo ako ngayon. Ipa-blanch ko muna ito mga mi. Para matanggal yung lance. Iwa naman na yung yung chicken. Iwa na. Kunan ko na lang ng tubig para i-blanch. Maglalampaso siguro ako mamaya or magwawalis na lang kasi nga tomorrow may pasok naman yung gumagawa dito sa bahay. So ganun din. So doon talaga kami nagstay na lang sa loob ng bahay, loob ng kwarto kasi nga maalikabok. At saka, alam nyo ba, parang hinihingal na naman ako kagabi. Siguro dalawang araw na. Kasi nga, parang ganun din rin si Blaze. Kasi nga mga me, alam nyo yung usok ng sigarilyo? Ayan, kahit kagaya na sabi nung karaan, kahit malayo pa yan, naamoy ko pa rin yan, kahit sa kabilang street pa yan. Siyempre yung hangin, dinadala din sa'yo. Kagaya nung ngayon nangyayari. Yung trabahador kasi dyan sa tapat namin ay malakas sila manigarilyo. Marami silang naninigarilyo. Yung usok ng sigarilyo nila napupunta dito kasi yung hangin papunta dito sa amin eh. Pasok dito sa bintana. So minsan, talagang araw-araw pala, nasarado ko binabagsak ko yung kortina kasi nga yung usok ng sigarilyo, naamoy namin ni Blaze.
Kagabi, parang hinihingal. Alam mo, parang may halak si Blaze na wala naman siyang ubo. Nag-worry ako. Inaano ko na lang, tawag dito. Binabantayan ko kung matanggal siya. Kasi simula kahapon, at isang araw, sinarado ko na yung bintana. Binagsak ko na yung kurtina namin. Kaya ano nang naramdaman namin. Minsan din kasi yung trabador namin ay naninigarilyo. Although sa taas, kasi, pero yung hangin kasi umiikot lang din dito. Wala akong kaya pag may gumagawa, sa kwarto na lang talaga kami. Or lumalabas ako pag nagluluto na lang or nag-serve sa kanila lang kanila merienda or pag after that, pumapasok na kami. Pero naman dito sa kabila naman, alam nyo, kasi yung paamoy ko talaga, kahit sarado pa yung buong kwarto, naamoy ko pa rin yan. Hindi ko alam kung bakit ganyan talaga yung paamoy, naamoy ko talaga. Tapos yun, parang hinihingal at hihika ako. Nakakaano naman na sabihan sila na mag-scared sa malayo. At nga malayo yung pag dinala ng hangin yung usok, maalalanghap mo pa rin. Kaya hirap talaga mga pag gantong may asma ka. So yun lang ginagawa ko, binababa ko yung kurtina para na lang mapasbawasan yung hangin na dumidiretso sa amin. Pumapasok dito sa amin. Para yung usok, hindi masyado namin maamoy, pero naamoy ko pa rin talaga. Kaya pag hindi ko talaga kaya na, nagpe-face mask talaga ako. Paano naman yung dalawang anak ko? Hindi ayaw nila mag-face mask. So ako lang nagpe-face mask. Ayun na lang, binababa ko na lang yung yung kurtina. Nakita ko sa inyo. Dito mga kami, kahangin kasi papunta dito. So binababa ko itong kurtina. Saka hindi ko na muna binuksan kasi mapasok din yung hangin dyan eh. Dito na lang. So pag amoy ko na naman mamaya, ibabagsak ko na lang to. Sarado na talaga kami. Okay lang naman. Ay nako. Oh. Nakita nyo yan? Ay nako ate. Talaga, pati yung sa kapatid niya. Ganyan siya mga me. Nilalantakan niya talaga yung gatas. Gatas nila. Oh my God. Pati kay Blaze na gatas. Yan naman. Ay. Ayan. Ay, hirap. Ay, ayan. Mabilis maubos yung gatas ni Blaze. Alam niyo mga pati yung milk niya na tinitimpla ko, dinidede din niya. Kasi nga, bumili kami ng bagong bote. Hawig dun sa kulay dun sa mga bote na tinapon ko na. Ganun yung nabili namin. Ganun kasi napili ko dati. Ay, nako. Pag tinimplan ko si Blaze ng kanyang gatas. Ayan, si Blaze. Dinidede din ni Ate Polly. Although meron naman siyang hawak. Parang siguro sabi niya sa kanya yun kasing design sa kasing kulay. Kulay pang lalaki kasing ewan ko dyan sa batang niya. So gusto niya rin niyang dumedit ng bona. So pag naubos tong yung lactong niya na 2 kahon ay ililipatan namin siya sa Bonamil na yata siya kasi 2 years old na siya eh. Si Blaze, Bona siya. Dating Bonamil, same na siya. Naging Bona na yung Bonamil. Hanggang 12 months. 12 months yun. So 8 months pa lang naman si Blaze. So ayan mga kami. Kwento ko lang yung buhay-buhay ko sa inyo ngayong araw ng first day of the month. Ayan. Solo kami. So may mamaya mauuwi na si Daddy kasi kahapon nagbalikan yung mga personnel ng lahat ng Bureau of Fire, ng mga bombero kasi nga hidden alert sila pag ganyan mga ayan. Natawag dyan. Basta may mga occasion or any event ng kailangan yung mga hindi ko naman basta kailangan talaga nilang bumalik. So maybe mamaya pwede na siyang umuwi. Kung pwede nang kasi naman ngayon na yung anak parang ng mga tao sa sementeryo kasi kailangan nila magbantay. So mamayang gabi pa yun siya uuwi. Sabi ko daanan na kasi yung way na sa lugar nila ay pwedeng daanan si Kuya. So daanan na lang niya sa kanilang bahay si Kuya kung gusto niya sumama. Sabi ko sa kanya, sabi niya kung sasama siya. Sasama yun, kailangan ko siyang turuan si Kuya. Nag-release pala ng card nung isang araw, mga mi, at Diyos ko, akala ko naman hindi na talaga papasok si Kuya with honors. O nakapasok naman siya kasi nga nakita niyo naman. Alam niyo naman na talagang hinap-hirap ako kay Kuya magturo. Ayaw talaga sa school mga kami ayaw niya talaga magsulat yan pag napagod siya. Siguro mga isang letra lang yan, ay pagod na yan. Siguro sabi ko sa kanya, sa isip mo lang yan napagod ka. Tapos yung sinasabi ko sa iyo noon na pag pagod ka na, i-shake mo lang yung hands mo, saka tuloy yung sulat. Kasi kailangan nila magsulat mga kami kasi nga wala silang books, wala silang books ngayon grade 2 at kailangan nila magsulat talaga sa sinusulat na kasi ng teacher sa blackboard yung kailangan lesson. So need talaga isulat. Lalo pag nag-spelling sila kasi sinusulat mo nila sa notebook bago sila mag-actual spelling. So wala siyang i-reviewin doon sa notebook kasi wala siyang sinulat. Ayan. So okay naman kahit paano nakapasok naman siya with honor and then 90 yung average niya. Ayun, pero nung grade 1 siya ay siguro 93 na agad yung average. Kasi din siya kasi tutukan. Hindi ko siya masyado din natutukan ngayon na talagang anuhin ko. Pero ngayon pag grabe pahirapan talaga kami dalawa minsan naabot pa talaga mapapalo ko yan. Yung mga kabataan ngayon mga may grabe at titikas ng mga ulo. Yung gusto na talaga nila yung nasusunod. Kailangan talagang hands-on ka sa mga anak nyo, anak natin sa panahon ngayon. Ang dami talaga nilang gusto. Pag gusto talaga nila. So ngayon, kailangan sa poder pa natin sila, kailangan natin disiplinahin sila. Pero kapag wala na sila sa poder natin, bahala na sila. Although, syempre, andyan pa rin tayo para sa kanila. So ngayon, maliliit pa lang sila, kailangan talaga natin silang tutukan. So ayun naman, tignan natin yung aking niluluto mga. Iba-vlog ko muna. Ang labo ng aking camera sa front. Kasi nga, nilagyan ko yung pati camera, nilagyan ko ng tempered glass. Yung tempered glass kasi hindi naman talaga swak sa cellphone ko na ito. Yung cellphone ko itong mumurahin lang. Mga lang to mga 3,000 something, 3,700 lang nabili ko dito. Ayan, mura lang siya.
Pero maganda naman yung ano niyang gamitan, hindi naman masyadong nalalag. Yung sa kamay. Yan yung nagamit ko nung nagbablog ako. Di ba since nasira yung cellphone ko, ito na yung ginagamit ko. Ngayon lang medyo blurred siya kasi natabunan pati yung camera sa front. So, dito ay naghihiwa na ako ng garlic at saka onion para sa aking adobo. And then, ginayat ko na rin yung para sa igigisa ko mamaya. Para naman sa aking lulutuing carbonara. So, magluluto ako mamaya ng carbonara. At saka yung ginataang munggo. So, itong luncheon meat ay hatiin ko lang ito para naman doon dagdag na pansahog sa aking carbonara na gagawin. And then, kukuha lang ako ng ilang slice dito para din sa ulam ni Ate Polly. Ayan. Oh, never mind, nasangkalan mga may ay kinuskus ko na siya ng steel maul at ganyan pa rin yung itsura niya. So, kailangan daw talaga ito ibabad sa baking soda. So, mamaya ibababad ko to siya. Kasi napabayaan na to kasi pag si Daday dito sa kusina ay hindi na masyadong nakukuskusan niya at nilalagay niya na sa gilid. Kaya nagkaganyan na. So, magigisa na ako dito ng aking sibuyas sa kabawang para sa aking adobo. Magluluto na ako ng adobo ngayon dahil anong oras na at wala pa kaming almusal ni Blaze Ate Polly. So, itong adobo ay para sa amin ni Blaze kasi si Ate Polly talaga minsan hindi naman talaga kumakain ng may sauce, pareha sila ni Kuya. Pero minsan nasusubuan ko naman siya na kumakain naman siya. Si Bliss lang talagang kahit ano isubo mo dyan kakainin niya. So ngayon pa lang yan, ewan ko na lang pag lumaki. Okay, pero ayoko saan ng ano, magkaumaya kay kuya na talagang mapili sa picky eater talaga, pili kung anong gustong kainin, yun lang talaga kain, ayaw talaga kumain. So ginamit kong panggisa dyan mga mi ay taba ng baboy. Din para panggisa-gisa lang. Ayan. Sa ating adobo. Ayan mga me, luto ng ating chicken at pork adobo. O, papatuyuin lang natin ito kasi mas gusto ko yung wala talagang gaanong sabaw. Yuyo talaga siya na medyo maasim-asim, na manamis-namis. So, mga ganyan yung mga gusto ko sa adobo. Ayan. Eating tayo na mga me, luto ng ating ulam na adobo. Ayan. Lagay ko na sa pinggan ko, 3 piraso. Kain na. Pinatuyuan ko to kasi mas masarap yung tuyong-tuyo. Kain ko si Blaze. Yan. Yung gawa ko sa kanya, kung ano yung pagkain namin, yun yung pinapakain ko sa kanya. Parang hindi siya mag-inarte eh. Kati po dito kapag ko kumakain. Iba yung ulam niya, ayaw kumain na may salsa. Yung ham kanina, yun yung niluto ko sa kanya. Okay ba? Alright for today. Konti na yung rice ko. Balik na naman itong plato ko, mami. Dito malaki. Sarap. Wait. Right. Yan. Ayaw ko ba yung susubuan ko. Toli. Okay. Mga ganito gusto ko ng adobo. Yung own version ko talaga yung sarili kong luto. Yung wala talagang sabaw. At medyo manamis-namis at maasim-asim. Yan. Oh no, mommy. Okay na. Wala na. Naman niya. Ano pa? Wag ulit na naman. So that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless.